din na po sa ating pong lahat at ako po'y nagpupuri ng pasalamat sa Panginoon muli sa oportunidad na pinanood niya na may bahagi po ang mga katotohanan din po sa Biblia na una tinuro po sa akin ng Panginoon habang ako po'y nagbabasa. At siguro bago po magsimula po, mag-pray po muna tayo. Sa iyo, mahal at dakilang Diyos, sa oras na ito, pinagkatiwala ng Panginoon ang aming pong pag-aaral po ng iyong salita. Dahil ko po na ikaw po ang manguna po sa amin. Tulungan mo po ako, Panginoon, na wala po akong mabanggit na mga bagay na maging kasiraan ng pangalan po, Panginoon. Pagkos nawa, mga salita na mabasa ang bibig ko, Panginoon, ay maging kaluwalhatian ng Panginoon, maging pakwala po ito, una sa akin po, Panginoon, at sa mga pagkinig, Panginoon. Dahil ko po na tulungan mo kami na maunawaan po ito, Panginoon, at pagkaluban mo rin kami ng puso na may kagalakan o ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay makuha sa Aklat ng Lucas. Ano po, nabasa ko po ito nung nakarang buwan habang nagbabasa po ako sa aking Bible reading. At siguro bago po tayo pumunta po sa ating pag-aralan, mag-umpisa po tayo siguro sa kwento. Ano? Alam naman po natin siguro po tungkol po ito sa yung 10 mga kitongin na pinagaling ng Panginoon. May nabasa po ako noon na isang kwento patungkol sa isang pulubi na palagi sa doon po siya nakapamalagi sa malapit po sa simbahan, nagpapalimos po siya. Pero kaiba po siya kasi pag may nagbibigay po sa kanya, palagi po siya nagpapasalamat tapos nakangiti pa siya. Yun ang kaya marami po ang na-encourage o na-engganyo rin na magkaloob sa kanya kasi sa iba po parang pag nagbigay ka parang wala lang, pero sa kanya pag nagbigay ka andun yung papasalamat niya. At hindi lang yun, tapos yun pala siya isang galing probinsya siya, pumunta dito halimbawa sa Manila o sa siyudad para maghanap ng trabaho. Kailang naubos na yung mga budget niya, wala na po siyang pangangailangan, kaya nagdesisyon na lang siya ng palimos. Ngayon, ang nangyari, matagal na rin siya nagpapalimos, pero yung mga naipon niya, bali, ginamit niya para pag-apply ng trabaho. Dumating panahon, natanggap na siya sa trabaho, hindi na siya nagpapalimos. Tapos yung mga tao na nagbibigay sa kanya, palagi pumupunta doon, tinitingnan doon sa pwesto, sabi na wala na yung babae nagpapalimos dito. Tapos nagtatanong sila kung nasaan na, sabi niya nga, hindi namin alam, bigla na lang po nawala. Ngayon, palagi pa rin sila, pinapasyalan po yung babae na po yun. Dumating siguro mga lumipas sa mga taon, 2 taon, yung babae, nakapag-ipon na siya, maayos yung trabaho niya, bumalik na po siya doon sa pwesto niya. Pero hindi yung ginawa niya, hindi magpapalimos, kundi ang nasa isip niya na yung mga nakilala na yung mga tao na nagkakaloob sa kanya, sabi niya, panahon na rin para na babalikan ko rin sila, kaya nag-aantay siya doon para pag pumunta yung mga tao na nakilala na nagbibigay, may bibigay din siya na kaloob. Hanggang maubos po niya lahat yung mga tao na binibigay niya. Tapos tinanong siya na, ganito, bakit ka nawala? Sabi niya, ganito nagtrabaho sa ngayon. Akala nila, magpapalimos siya. Sabi niya, hindi, nandito ako ngayon para ako naman ang bibigay niya. Kaya na kwento, pero ito naman sa kwento rin. October 24, galing po kami sa church po noon, pauwi na. Doon sa may bandang C3, may stoplight po dyan, na traffic. Tapos may mga may mga kumakatok po sa sasakyan na nanghihingi ba. Tapos nagkataon na stop po doon. Tapos may babae doon na kumakatok siya, nag-abot ng baso, tapos nagsisinya siya na ganun daw, parang pagkain. Ngayon, binuksan ko yung bintana, tapos binigyan ko siya ng, kasi may pagkain naman doon sa binigyan ko ng pagkain. Tapos bigla niya kinuha yung biskwit na sa amin, tapos biglang umalis. Tapos yung isa, ganun din, tumatok din siya, tapos nung binigyan ko,
bigla lang din umalis. Kaya minsan parang masama ba para nung sabi ko hindi man lang lumingon para sabi sa isip ko magpapasalamat. Pero, minsan, kaya nabanggit ko yung kuwento kasi minsan sa atin bilang mananampalataya parang gano'n din tayo. Sa akin 'di ba, parang gano'n din minsan. Maraming pagkakataon na parang gano'n din gano'n din ako marahil, siguro baka naranasan din niyo na gano'n, na parang may pagkataon na parang nakakalimutan natin magpasalamat sa mga, katugunan o mga biyaya na pinagkaloob natin. Ay makita natin sa Lucas Lucas 17 na, mag-umpisa po tayo dun sa verse 11. Siguro unahin lang po natin yung verse para maya tuloy-tuloy na po tayo. Konting paliwanag lang po. Dito sa verse 11 basahin ko po. At nangyari na samantalang sila ay nagpapatungo sa Jerusalem na siya ay nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. Yung, nung inaaral ko ito, dito sabi ko kung saan ba sila galing ni Jesus Christ dito, bakit naglalakbay sila. Ah, Nung tiningnan ko mula pala yung sa unang ministry ni Jesus Christ ay doon sa Galilea, doon kasi yung mga apostol niya, mga disipulo niya, diyan yung tinawag sa Galilea, yung Galilea nung tiningnan ko doon sa mapa, nasa north pala siya na banda. Tapos andun din yung mga sa Betsaida, doon din yung yung mga apostol na mga tinawag niya. Karamihan doon taga Betsaida. Ngayon, mula pala doon sa Galilea na 'di ba doon din yung una-unang ang miracle na ginawa ni Jesus Christ nung kasal sa Cana, nandun din pala banda sa Galilea yon. Tapos nung maglalakbay sila papuntang Jerusalem, ah, malayo pala nung tiningnan ko sa mapa, yung mula Galilea papunta pala doon sa Jerusalem ay nasa mga humigit-kumulang mga 150 kilometers ang layo pala. Ngayon, naglalakbay, nakita natin na maglalakbay sila, papunta silang Jerusalem pala noon, galing silang Galilea. Ngayon, ah, yung yung Lucas, ang umpisa ng paglalakbay ni Jesus Christ, makikita natin diyan sa chapter 9, verse 51, doon mag-umpisa yung paglalakbay niya at matatapos yun sa chapter 19 hanggang verse 27. Ibig sabihin, nasa Jerusalem na sila noon, time na yon. At yung sa kanilang paglalakbay na yon, nagtuturo si Jesus Christ habang, kasi sa atin madali na lang yun, 150 kilometers sa ngayon, mga ilang minuto lang tatakbuhin natin. Pero doon sa kanila, dahil naglalakad lang sila, mahabang paglalakbay po yun. Ang mangyari, habang naglalakbay sila, pumapasok sila sa mga bayan-bayan, nagtuturo, nagpapagaling na may mga karamdaman. Kaya yun, habang naglalakbay sila, isa pa pala doon yung mula sa Galilea papunta sa Jerusalem ay madadaanan talaga nila yung Samaria. Kaya makita natin yan na daraan sa mga hangganan sa Samaria at Galilea. Kasi kung galing ka doon sa Galilea papunta doon sa Jerusalem, pwede mo maiwasan yung Samaria. Kaya lang, kung titingnan mo sa mapa, tatawid ka ng Jordan, dadaan ka doon sa kabila. Tapos pagkalampas mo ng Samaria, tatawid ka ulit ng Jordan, papunta ka na doon sa Jerusalem. Yung pinakamadaling daanan talaga doon sa Samaria. Kaya doon napadaan sila. Tapos doon sa verse 12, makita natin, at sa pagpasok niya sa isang nayon, doon sa Samaria na po yun, sa boundary ng Samaria at sa Galilea, ay sinalubong siya ng 10 lalaking kitongin na nagsisigil sa malayo. Nung papasok siya, mayroong mga 10 lalaki na marahil yung paglalakad nila Jesus Christ yun, kasama rin yung mga alagad kasi yung mga alagad niya galing po doon sa Galilea, papunta sila sa Jerusalem. Tapos may 10 lalaki na sumalubong sa kanila na may sakit na kitong. Doon sa kung babasahin natin yung sa Leviticus doon, yung mga may kitong doon, pag mapatunayan na may sakit ka na kitong, ihiwalay ka. Kung sa atin ngayon, parang i-isolate ka. So, halimbawa, kung sabi pag may COVID ka, isolate ka kaagad para hindi ka na makapangawa. Doon, ganun din. Bali, susuriin ka ng pari, tapos pag napatunayan na may kitong ka, yun, ihiwalay ka.
Hindi ka na pwede lumapit sa mga tao. Maliban na lang kung gumaling ka na, magpasuri ka ulit, tapos pagsabihin ng pari na okay ka na, makabalik ka na doon sa komunidad na kung saan ka nakatira. Ngayon, sila Jesus Christ papasok doon, tapos doon yung 10 lalaking may kitong. Pero hindi po sila lumapit sa Panginoong Hesus. Tigil lang sila sa malayo. Tapos kung titingnan natin sa sumunod na verse, ay makita natin din na at sila ay nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. Sa verse 13, tumigil sila, hindi sila lumapit sa Panginoong Hesus. Tapos sumigaw, nagsabi na tulungan sila. Sa talatang ito, ating mapansin na ang 10 kitungin na hindi sila nagpupumilit na lumapit sa Panginoong Hesus na para nagnanais na pagalingin sila, kasi minsan sa atin, sa karanasan siguro natin, pag mayroong magaling na manggagamot, dadagsain yung mga tao, tapos magtutulakan. Pero yung 10 na yun, hindi po sila nagpupumilit na lumapit sa Panginoon. Tapos na manatili sila doon marahil sa mga kitungin, may sinasabi na kayo may kitong, ganito lang kayo pwede kalayo doon sa mga tao. Kaya tumigil lang sila doon sa marahil, tinakda na distansya sa kanila para doon sa mga tao. Habang nakatigil sila sa malayo, nagsigaw sila sa Panginoon para siguro bigyan pansin ng Panginoong Hesus na binanggit nila na maawa siya sa kanila tungkol sa kanilang karamdaman. Doon mapapansin natin na yung paggalang ng mga may mga kitong na ito sa Panginoong Hesus, dahil kung wala silang paggalang noon, maaring dunumugin nila ang Panginoong Hesus para mapagaling sila. Tapos dito naman sa verse 14 sabi, at pagkakita niya sa kanila, bali si Jesus Christ na po ito, na nakita niya yung 10, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo magpakita sa mga saserdote o sa mga pare. At nangyari na samantalang sila nagsiparon ay nangalinis na sila. Kung titingnan natin na nung nakita sila ng Panginoon Hesus, di ba, sabi, o sige, pumunta kayo sa mga pare, magpasuri kayo doon. Makita natin dito sa verse na ito na yung kasi pagka sumunod na bahagi doon ng verse 14, sabi nagsiparoon sila, umalis na sila kaagad. Makita natin doon yung pananampalataya din ng 10 ito at saka yung pagsunod nila na sinabi nila na ng Panginoon sa kanila na sige, pupunta kayo sa pare. Pero kung tutuusin, pwede pa nga silang sabihin nila maaari sa Panginoon na Panginoon, pagpapasuri kami sa mga pare, hindi pa naman kami magaling. Meron ba kaming kitong? Pagdating namin doon, baka may kitong pa rin kami. Wala rin silbi ang pagpunta namin. Pero kung ating makita dyan na nung sinabihan sila ng Panginoong Hesus na pumunta sa Silote, pumunta sila kaagad, wala nang ano pang salita, pumunta na sila kaagad. Tuloy tayo sa verse 15. At isa sa kanila nang makita niyang siya ay gumaling, ay nagbalik na niluluhati ang Diyos ng malakas na tinig. Yung 10, umalis na sila papunta sa pare sana para magpapasuri. Kaya lang habang naglalakad marahil sila papunta doon sa pare, napansin marahil nila ng 10, napansin nila na magaling na sila. Pero yung isa nung makita niya na sabi na parang magaling na ako, sa halip na dumiretso siya doon sa pare para mapasuri, ay ang ginawa niya, bumalik siya sa Panginoong Hesus na sabi doon na niluluhati ang Diyos ng malakas na tinig. Sa verse 16, tuloy natin, at siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpasalamat sa kanya at siya ay isang Samaritano. Makita natin dito na yung desisyon ng isa na bumalik. Makita natin din yung prioridad niya sa kanyang sarili o sa kanyang desisyon na sinabihan naman sila ng Panginoong Hesus na pumunta sa pare. Pwede po silang tumuloy doon tapos magpapasuri.
ang ginawa niya na hindi siya tumuloy, bumalik siya. Iyon ang desisyon niya. Tapos yung ibang, kasama niya, marahil tumuloy ano sa pare dahil sa sobra sigurong excited nila na magaling na kami, kailangan patingin kaagad para makabalik na sila sa kanilang mga pamilya o mga mahal sa buhay. Ngayon, tuloy natin sa verse 17. Sa verse 17 na po tayo. Sa verse 17, at pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang naglilinis, dapat nasaan na ron ang siyam? Diba nung alam ng Panginoon Jesus, 10 silang umalis, tapos sabi niya, 10 kayong gumagaling, bakit saan na yung siyam? Bakit ikaw na isa bumalik? Tapos sa verse 18 sabi, walang nagbalik upang luwalhatiin ng Diyos, kundi itong taga ibang lupa. Dito sa verse 16 at saka hanggang sa verse 19, makikita natin dito na yun nga, yung isang Samaritano, ano, siya pa yung bumalik. At isang katotohanan din makita natin diyan na doon sa ministry ni Jesus Christ dito sa lupa, yung mga makasala yung mga Samaritano, kasi yun mga Hudyo yung marahil yung siyam na yun, mga Hudyo, tapos yung isa Samaritano. Makita natin na yung mga Hintil o mga Samaritano ay kasama doon sa ministry ni Jesus Christ na makatanggap din ng magkaroon din ng pagpapala sa pamagitan po ng lalo na sa ebanghelyo, ano, na ibig sabihin natin kahit Hintil ka, pwede ka pa rin maligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, at pwede ka pa rin mapuri sa Kanya, maglingkod sa Kanya kahit na bagamat tayo yung mga Hintil. Kasi kung minsan naisip natin, ano, pinagpala yung mga Hudyo kasi nanggaling sa kanila yung manliligtas, tapos tayo kawawa. Pero lahat naman tayo, kung makita natin dito sa binasa natin na kahit Samaritano o mga Hintil ay tayo rin ay pinagkalooban din ng oportunidad na manampalataya din sa Panginoong Hesus. Tapos sa last verse, sa verse 19, makita natin diyan na pinagpala, sabi na pinagpala ng Panginoon Hesus yung Samaritano, balik sabi niya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Marahil pagkatapos nito, itong Samaritano na ito, pumunta rin siya sa pare para magpapasuri, para pag makita ng pare na magaling na siya, pwede na siyang bumalik sa kanyang mga mahal sa buhay o makihalubilo naman sa mga tao. Sa mga binasa natin, ang ating pinaka-tema pag-aralan dyan ay patungkol sa idulog sa Panginoon ang mga pangailangan na may paggalang, pananampalataya at maging mapagpasalamat. Tingnan natin yung sampung kitungin na ito. May pangangailangan sila sa kalusugan, kaya ang ginawa nila, lumapit sila sa Panginoon. Sa verse 12 doon, sabi nagmamakaawa, tumawag siya sa Panginoon, nagmamakaawa sila na pagalingin sila. Ngayon, ang una nating puntos diyan ay sabi, idulog sa Panginoon ang mga pangailangan na may paggalang at pananampalataya. May paggalang kasi kung titingnan natin yung 10 ginawa nila doon kanina sa binasa natin, sa halip na nung nakita nila si Jesus Christ, kasi katulad din nadumog na sila ng mga tao marahil dahil sa kanyang sa panahon na ito, marahil matanyag na si Jesus Christ sa ginagawa niya, pagpapagaling sa mga miracle na nagawa niya. Kaya sila, bagamat sila, kung titingnan natin, sila mga kitungin, hindi sila nakakahalubilo doon sa mga tao, pero nabalitaan nila na ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling sa mga karamdaman. Kaya sa panahon na yun, marahil kilalang-kilala si Jesus Christ. Kaya yun, sa kanilang pangailangan, lumapit sila sa Panginoong Hesus. Nandun yung paggalang kasi kung tumigil sila sa lugar na marahil yung sinasabi ng kautusan ng mga pare na pag kayo may karamdaman na ito, hanggang ganito lang ang layo niyo sa mga tao. Kaya nakita na hanggang dito lang tayo, wag tayo lumapit. Kaya andun yung paggalang nila at paging masunurin din marahil sa kautusan at saka sa mga batas nila na
hindi sila nagpumilit na lumapit sa Panginoong Hesus. Kaya ah, kailangan sa ating paglapit sa Panginoon, pagdulog sa Panginoon, yung paggalang. Kaya tinuro sa akin habang binabasa ko ito, yung minsan kasi sa atin, sila alam nila yung mga tao na yun, mayroon silang ibig sabihin karumihan na hindi sila pwedeng lumapit. Sa atin din, bilang mananampalataya, may mga bagay na sa atin na hindi tayo pwede lumapit sa Panginoon bilang paggalang sa Panginoon. Ito, number one, may kasalanan tayo na hindi pa naisuko-suko sa Panginoon. Ah, sa akin na bago tayo lumapit sa Panginoon, sana yung mga kasalanan kung mayroon man, kailangan mahingi natin ng tawad kasi kung lalapit tayo sa Panginoon, andin pa rin yung kasalanan natin na hindi natin mapatawad, parang hindi natin ginagalang yung Panginoon kasi ang Panginoon isang banal siya, di ba? Wala siyang kasalanan, tapos lalapit tayo sa Kanya, nais ng Panginoon na paglapit natin sa Kanya, wala tayong kasalanan. Hindi naman ibig sabihin hindi tayo nakakasala, pero mayroon talagang alam natin na mayroon tayong minsan kasalanan talaga na parang ayaw natin isuko sa Panginoon. Pero nais ng Panginoon na bago tayo lumapit sa Kanya, kung mayroon man tayong mga kasalanan, ay isuko natin bilang kapahayagan na yung paggalang natin sa Panginoon. Kasi kung andun pa rin yung kasalanan natin, lalapit tayo sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin o paglingkod sa Kanya, pakibahagi sa mga gawain, sa pagsamba, andun pa rin yung kasalanan natin. Marahil hindi natin ginagalang ang Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon, ayaw ng Diyos ng kasalanan, pero andun pa rin sa ating kasalanan, lumalapit pa rin tayo sa Kanya. Kaya yun, sa ating paglapit sa Panginoon, lumapit tayo na may paggalang at yun na sa Panginoon. Pangalawa naman po ay lumapit tayo sa Panginoon na may pananampalataya na at handang sumunod. Yun yung 10 binasa natin kanina, yung 10 kitongin na yun nung nagmamakaawa sila sa Panginoong Hesus na hindi naman binanggit na sabihin na kung anong ilang karamdaman, pero marahil alam na ng Panginoong Hesus na sila ay may kitong dahil hindi po siguro na tama po yung letter B po natin diyan, ano. Yung sa letter B natin ay dumulog sa Panginoon na may pananampalataya at handang sumunod. Minsan paglapit natin sa Panginoon, nandun yung pananampalataya kasi minsan doon sa James 2:6 kung titingnan natin, ano, kung tayo manalangin kailangan nandun yung pananampalataya kasi kung walang pananampalataya para tayong alon, di ba? Ngayon kung titingnan natin itong 10 kitungin nito, lumapit sila, andun yung pananampalataya nila at yung ang tugon nila na handang sumunod. Kasi nung titingnan natin, sinabi ng Panginoong Hesus na, sige, pumunta kayo sa pari, magpasuri kayo doon. Pero hindi pa, nung time na yun, hindi pa sila magaling. Andun pa rin yung kitong nila, pero umalis na kaagad sila. Hindi sila nagreklamo, hindi sila nagtanong na bakit kami pupunta sa pare. Nandun pa yung karamdaman namin. Mapagod lang kami kasi baka pagdating namin doon, nandun pa yung karamdaman, hindi rin kami maikonsidera na magaling na. Nakita natin doon yung pananampalataya nila na pumunta. Di natin alam kung ano yung iniisip ng 10, pero marahil pumunta sila kasi magaling na sila sa kanilang karamdaman pagdating nila doon. Kaiba ito sa kwento, no, nung titingnan natin yung sa kwento ni Naaman, yung doon sa ikalawang hari sa chapter 5 verse 10 to 12. Nung si Naaman, ganoon din, may karamdaman din po siya na kitong, ano, tapos dahil doon sa babae na kanyang alipin na nagbanggit na may isang propeta ka doon, basahin natin, no. At si Eliseo ay nagsugo sa kanya na nagsisabi, ikaw ay maligo sa Jordan na makapito at yung laman ay sasaulo sa iyo at ikaw ay magiging malinis. Ito lumapit na ito si Naaman doon nung umalis nga si Naaman doon, may dala pang sulat doon sa ibigay doon sa hari, tapos sabi ng hari na bakit sino daw siya, di ba? Ngayon may nakarinig na yun si Eliseo nga doon, kaya pumunta sila sa kay Eliseo. Kaya lang nakalungkot doon, hindi sila hinarap ni Eliseo, kundi ang humarap doon sa kanila yung parang alipin din ni Eliseo, yung katiwala ni Eliseo, na sabi ni Eliseo sa kanya, ito ganitong sabihin mo doon sa kay Naaman. Na sabi niya,
oh, yumaon ka, maligo sa Jordan ng makapito at yung laman ay sasawla sa iyo at ito ay magiging malinis. Pero ang reaksyon ni Naaman diyan, sabi niya, ngunit si Naaman ay nag-init, parang nagalit siya at umalis at nagsabi, narito aking inakalang walang pagsalang lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoong Diyos at galawin ang kanyang kamay sa akin at mapawi ang kitong. Ang naasahan dito ni Naaman na lalabas si Eliseo, tapos di ba sabi noon na tawag sa Panginoong Hesus, tapos sa taas ng kamay na pagagalingin yung kanyang kitong. Pero ang sabi doon, sabi niya pumunta ka sa Ilog Jordan, maligo ako doon ng makapito. Pero nagalit siya, umalis. Ang nangyayari diyan, umalis siya. Pero kung ituloy natin yung pagbabasa noon, sa bandang huli ay si Naaman ay sumunod pa sa bandang huli, sumunod siya, naligo din siya sa Ilog Jordan na makapito at gumaling siya. Kaya yung 10 na kitungin na yun, kung ikumpara natin dito, sila hindi na nareklamo, umalis na sila kaagad. Isa pa ring halimbawa natin tungkol sa sinabi ng Panginoon na ito yung gagawin mo, pero hindi rin kaagad-agad na tumugon si Moises. Kung titingnan natin doon sa Exodus 3:1, di ba? Alam natin si Moses, siya yun ang tinawag ng Panginoon para i-lead yung mga Israelites mula Egypt palabas papunta sa Promised Land. Basahin natin sa verse 11. At sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa ito ang mga anak ng Israel, di ba? Sinabihan na siya na ganito. Pero reklamo sa kaagad, sino ako para punta doon sa Ehipto. Sa verse 12 sabi niya, at kanyang sinabi na ang Diyos na nagsabi dito sa kay Moises, tunay na ako isa sa iyo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo pagka iyong ilabas na sa Ehipto ang bayan at talingod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Kung titingnan natin diyan sa bandang huli, sumunod naman si Moises, pero marami pa rin siyang mga reklamo diyan na hindi siya magaling magsalita, kaya pinasama sa kanya si Aaron. Kaya yun, kung ikumpara natin yung mga tao na yun na 10, yung pananampalataya nila na sumunod, nakita natin na yung pagtugon nila na humingi sila sa Panginoon, na pagalingin sila, marahil sa pananampalataya nila at tumugon at sumunod sila kaagad. Wala nang daming salita, umalis na po sila kaagad. Ngayon po, ang application po natin dyan na siguro sa mga bagay na ito, minsan na sa atin, marami po tayong mga pinapanalangin sa Panginoon. Pre-repeating po natin ngayon. Marami tayong pinapanalangin sa Panginoon, pero tinugon na yung ating mga panalangin, o nanalangin tayo, pero yung tugon ng Panginoon sa atin ay parang iba, parang nahirapan tayo magpapasalamat. Kaya yung nagdududa pa rin tayo na bigay kaya ito ng Panginoon kasi parang malaki masyado itong hinihingi natin. Sabi pa nga nung preacher na narinig ko, pag maliit na bagay, parang madali tayo maging sa Panginoon, pero pag malaki na, parang nag-aalangan tayo lumapit sa Panginoon o idulog ang mga pangailangan kasi naisip na daw natin na para baka mahirapan ang Panginoon. Pero ayun sa nalaman natin, mabasa natin, ang Panginoon ay walang imposible sa Kanya. Kaya lumapit tayo sa Panginoon na may paggalang at saka pananampalataya, at kung ano man ang tugon ng Panginoon sa atin ay sumunod tayo sa Panginoon. Isang halimbawa din yan, di ba, sa bilang tinuro sa akin bilang sa mga kabataan na naghahanap minsan ng di ba, maghanap ng mga kasama sa buhay. Yun ang leading ng Panginoon sa atin na dapat ito, pero kailang ayaw nating sumunod. Yung iniisip natin na hindi ito ang katugunan ng Panginoon sa akin, kundi ito. Kaya nanalangin tayo pero hindi tayo handa sumunod sa katugunan ng Panginoon. Ay isa rin, naghahanap tayo ng trabaho, na napipray tayo sa trabaho. Kailang hindi ang trabaho na ito, halimbawa, alam natin hindi kalooban ng Panginoon, pero kinukuha pa rin natin minsan kasi sa isip natin nakakabuti sa atin, pero kung ating pagbulay-bulayan hindi talaga kalooban ng Panginoon, kasi sabi na mga mangangaral, pag kalooban ng Panginoon, una, ibig sabihin
yung halimbawa trabaho, 'pag kinuha mo 'yan, ang isang, patunay na kalooban ng Panginoon yan, hindi yan mapapalayo. Hindi yan maglalayo sa iyo, Panginoon, bagkus maglalapit sa iyo sa Panginoon. Pero kung maglalayo sa iyo sa Panginoon yan, hindi yan, kalooban ng Panginoon. Kaya yun, sa ating panalangin na manampalataya lang tayo sa Panginoon na ipagkaloob ng Panginoon sa atin at saka handa tayong sumunod. Huwag natin minsan ipilit yung ating sariling pangunawa at, pagkaintindi na itong pinakamabuti sa akin, kaya itong gagawin ko. Kaya, sumunod tayo kung anong, sinasabi po ng Panginoon marahil sa mga kapatiran natin, mga advice sa mga kapatiran natin, una sa ating mga, pastor. Kaya yun, ang ating pangalawang puntos naman ay magpasalamat sa Diyos sa mga katugunan ng ating mga panalangin. Marami tayong mga panalangin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa katugunan ng ating mga panalangin. Una sa point natin ay magpasalamat sa Diyos anuman ang katugunan ng ating mga panalangin. Anuman ang mga katugunan niya, magpasalamat tayo. Sabi nga ng napakinggan ko rin na preacher, sabi niya, madali magpasalamat sa Panginoon kung yung hiningi natin yun talaga ang binigay ng Panginoon. Pero paano kung ibinigay niya sa atin ay kaiba doon sa inaasahan natin? Sabi niya na parang mahirap sa atin magpasalamat. Pero magpasalamat pa rin tayo kahit ano ang tugon sa ating panalangin. Sabi nga ng uh, mga ngaral, sa ating panalangin, tatlo lang naman ang maaari itutugon ng Panginoon. Yung una doon ay oo, yung pangalawa doon ay magantay ka, hindi kaya yung pangatlo yung hindi talaga. Kasi dahil yung hindi ay hindi talaga nakakabuti sa atin at saka yung pangalawa doon na magantay kasi hindi pa tayo marahil handa doon sa kung ipagkaloob sa atin ng Panginoon yung pinag-pray natin. Doon naman sa 'di ba sa oo, halimbawa nag-pray tayo, ang sagot ng Panginoon sa atin oo, pero mayroon minsan na yung halimbawa nagpe-pray tayo ng pagkain kasi kailangan natin yung pagkain. Yung katugunan talaga pagkain. Pero mayroon tayong panalangin minsan sa Panginoon na ito yung pinagpe-pray natin ay iba naman yung tugon ng Panginoon sa ating katugunan. Isang halimbawa diyan yung si Apostol Pablo nung nag-pray siya. Kung titingnan natin doon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9. Si Pablo diyan ay meron siyang karamdaman kung basahin natin doon sa verse 7, sabi niya, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Kung tingnan natin diyan, si Pablo mayroon siyang karamdaman, hindi natin alam kung ano, walang binanggit pero meron siyang karamdaman diyan na hiningi niya sa Panginoon na pagalingin siya. Sa verse 8, tungkol dito na magkatlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin, di ba? Sabi niya, 3 beses niya ipinalangin sa Panginoon para malayo sa kanya. Pero sabi doon sa verse 9, at siya ay nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magpupuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang mananawa sa akin ang pangyarihan ni Kristo. Dito ay yung panalangin ni Pablo na pagalingin siya sa kanyang karamdaman. Tinugon siya ng Panginoon na hindi siya pinagaling pero ang tugon ng Panginoon ay sabi niya ang biyaya ng Panginoon ay sapat para sa kanya. Marami po tayong mga isang halimbawa doon sa mga panalangin, marami kayong mga karanasan din, mga tinugon ng Panginoon na iba yung pinagpe-pray natin pero iba rin yung ang tugon ng Panginoon. Gusto ko lang din i-share yung mga prayer namin na ito yung pray namin pero tugon ng Panginoon ay yung kaiba. Nung 'di ba nung mga taon 2013 yon, 'di ba diyan kami sa Promised Land. Tapos nalipat na kami dito sa malayo na. Nung time na yon nahirapan talaga kami na dumalo doon sa Malabon dahil una sa sobrang layo. Ang pinakakuan nun mga 4 na ride mula dito sa amin papunta doon sa church. Kaya nung time na yon, nagpapaalam kami kay Pastor Leo na sana lilipat na kami, maghanap kami ng church dito sa malapit sa amin kasi nahirapan na po kami bumiyahe. Ang mangyari yun, sa umaga na lang po kami makakadalo, sa hapon hindi na.
sa prayer meeting hindi rin kami makadalo kasi hindi na rin kami makahabol kung sakali. Mahaba-haba rin yun na pag-pray namin. Tapos nung time na yon na nung naghanap kami, sabi ni Pastor Leo sa amin, sige brad, tulungan ka namin na maghanap. Yun, nung time na yon siguro mga mahigit isang taon na rin na paghanap namin, Sabado na huli may nakita talaga kami na sabi ko dito na kami dadalo. Nagde-decide na kami na lilipat na sana kami dito malapit. Sabi ko sa kay Mrs. sabi ko sa linggo papaalam na tayo kay Pastor Leo na, na ito na yung huling dalo natin kasi lilipat na tayo. Tapos ang sabi ko ito na siguro ang katugunan ng Panginoon sa panalangin na para hindi na kami mahirapan sa pagdalo na at makadalo kami sa mga marahil sa lahat na gawain. Pero ang tugon ng Panginoon sa panalangin, yun nga, pinagkalooban kami ng magagamit naman na masasakyan namin papunta sa church. Kaya nung linggo na nagpaalam kami kay Pastor Leo, sabi niya, Brad, yung prayer natin na yun, lilipat na kayo ng church, iba naman ang tugon ng Panginoon sa inyo. Kaya sabi niya, okay lang ba sa'yo na manatili kayo rito dahil may binigay naman ng Panginoon sa inyo na magamit para magpatuloy kayo. Kaya yun, nag-decision namin, sabi ko, dahil yun ang kalooban ng Panginoon, kaya kahit malayo kami, hanggang ngayon nandyan pa rin. Kaya minsan, ganun, ang prayer natin, yung prayer natin ganito, pero yung tugon ng Panginoon, kailangan maging kuhan lang tayo sa mga prayer natin, ibig sabihin maging mapanuri na ito yung tugon ng Panginoon sa panalangin natin. Akala natin matagal nating inaantay, hindi pa dumarating, hindi pa sinasagot ng Panginoon, yung sinagot na pala ng Panginoon yung ating panalangin. Kaya minsan hindi tayo nakapagpasalamat sa Panginoon dahil akala natin hindi pa natugon ng Panginoon yung panalangin natin, pero tinugon na pala ng Panginoon. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Isa pa po sa pangalawang puntos natin ay ang Diyos ay umaasa sa ating mga pasasalamat. Dahil nung nanalangin tayo sa Panginoon, tinugon ng Panginoon ang ating panalangin, ang Diyos din ay umaasa din sa atin na magpasalamat tayo sa Kanya. Kaya nung pansinin natin doon sa verse 17, sa Lucas 17, verse 17. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagasidinis, dapat nasaan ngaron ang siyam, nasaan ang siyam. Di ba, yun 10 ang pinagaling ng Panginoong Hesus, pero isa lang bumalik. Kaya ang Panginoong Hesus ay umaasa siya na yung iba, yung siyam, babalik din para magpasalamat sa kanya, pero hindi ginawa ng siyam na magpasalamat sa Panginoon. Kaya kung natin dito sa ating mga panalangin, kailangan din talaga natin magpasalamat din sa Panginoon dahil ang Panginoon mismo umaasa din na lumapit tayo sa Kanya para magpasalamat sa mga tinugon niya na sa atin na mga panalangin. Tapos siguro bilisan na lang din natin. Sa pangatlo ay ang hindi pagpapasalamat ay pagmataas sa ating sarili. Kung halimbawa tinugon tayo ng Panginoon, tapos nung tinugon na, hindi natin nagawang papasalamat sa Panginoon, parang parang implikasyon dito ay kung mataas tayo sa ating sarili, nakamit ko ang ganito, halimbawa nag-pray tayo na magkaroon tayo ng trabaho, tapos nakapagtrabaho na tayo, hindi tayo makapagpasalamat sa Panginoon kasi marahil iniisip mo na dahil sa magaling naman ako at saka sa sarili kong sikap nakahanap ako ng trabaho. Kaya kung sinisip natin na karapat-dapat tayo sa ating sarili lamang, hindi talaga tayo magpapasalamat sa Panginoon. Kaya yun ang hindi natin pagpapasalamat sa Panginoon ay parang nagmamalaki tayo sa ating sarili. Sa tutuusin, wala naman talaga tayong magawa kung wala ang Panginoon sa atin. Kahit yung sarili nating lakas, ating buhay, ay sa Panginoon pa rin yan. Bigyan ng tayo konting karamdaman na wala na rin sa atin yun kahit gaano tayo kagaling. Kaya papasalamat tayo sa Panginoon sa mga katugunan niya. Marami tayong mga paraan kung paano tayo magpasalamat sa Panginoon bilang aplikasyon sa atin, tinuro sa akin ng Panginoon.
kung paano magpasalamat sa mga prayer natin. Kaya minsan yun ang nagtutulak din talaga sa akin o na magpatuloy sa kabila ng mahirap yung buhay. Minsan pagod ka na, marami ring tukso pero sa akin ay tinuro sa akin ng Panginoon na habang binabasa ko ito na kailangan magpatuloy, maglingkod sa Panginoon at lalo sa ngayon doon talaga yung tukso na tulad tulad sa amin na halos busy ah, sa araw nasa labas ako tapos yung mga anak dito nag-aaral tapos yung si Christine nagtuturo din sa kanila, asikaso. Tapos halos hindi na talaga kami nakalabas lalo na nung mga mahigit isang taon na nakakulong na lang halos sa bahay. Nandun talaga yung tukso na nung lumuwag na puwedeng mamasyal, 'di ba? Gumala. Kaya lang wala naman po kami ibang araw na pwedeng umalis kundi Linggo, nandun talaga yung tukso na Linggo ano ba yung gagawin natin? Puwede bang mamasyal? Pero tinuturo sa akin palagi ng Panginoon sa daming biyaya ito lang sa pandemya lang na panahon ng pandemic maraming biyaya na pinagkaloob ang Panginoon sa amin, sa buong pamilya, pag-iingat. Pero sabi ko, ito na yung panahon na magpapasalamat tayo sa Panginoon sa pamagitan ng paglingkod. Magagawin pa ba natin na dapat sa araw ng linggo, nasa church tayo, kailan mamasyal tayo. Parang yun ang aplikasyon na sana bilang papasalamat din sa Panginoon, piliin natin na manatili sa paglingkod sa Panginoon. Huwag natin ipagpalit doon sa yung kasiyahan na makapasyal. Kasi ngayon talaga yung tukso talaga yung parang kailangan natin makapasyal. Pero buti naman yun makapasyal tayo para ma-relax-relax na rin yung isip at saka yung para yung pagkaka-stress. Pero naasahan tayo ng Panginoon na sa araw ng linggo na doon po tayo makibahagi sa gawain. Yun din ang isang aplikasyon din na maraming paghira marahil pagod na tayo sa paglilingkod, marahil sa trabaho, pero yun pa rin ang nagtutulak din sa akin na inaantay tayo ng Panginoon na dapat sa araw ng panambahan, andun tayo kasi ang Panginoon nag-aantay sa atin nandun. Hindi naman kasi samba tayo dahil nandun yung mga kapatid natin, kaibigan, makapagpintuhan tayo. Bahagi na rin yan, pero ang nasa isip sa natin na pumunta tayo sa church dahil nantay tayo ng Panginoon. Inaasahan niya tayo. Maraming pagpapala na pinagkaloob niya sa atin. Pero yun, inaasahan niya tayo na dapat andun din tayo para pasalamat sa Kanya, maglingkod sa Kanya kasi yun ang inaasahan ng Panginoon sa atin na magpasalamat sa Kaya ang hamon sa atin na sa oras na ito, na sa ating mga pangangailangan, idulog natin sa Panginoon, ilapit natin sa Kanya kung ating mga pangangailangan na may paggalang, kung mayroon tayong mga kasalanan, ihingi natin ng ating mga kasalanan ng kapatawaran bago tayo lumapit sa Panginoon. At nandun yung pananampalataya at handang sumunod na kung ano mang kasagutan ng Panginoon, bagamat mahirap o iba ito sa ating inaasahan, sumunod tayo kasi sa bandang huli, ma-realize natin na mabuti pala ito sa atin. Para ito sa ating ikalalago, ikabubuti o sa kalalago din ng ating mga pananampalataya at sa huli ay magpasalamat. Huwag nating kalimutan din na magpasalamat sa Panginoon. Kasi inaasahan tayo ng Panginoon na tayo rin ay magpasalamat. Kaya itong kwento na ito sa Lucas, yung 10 bituin, nung tiningnan ko, hindi po natin ito makikita sa ibang sa ibang gospel mula sa Mateo, Mark at saka diyan. Dito lang po ito sa Lucas natin makita. Marahil sinulat din ito siguro, isinama ito ni Lucas para encouragement, turo din sa atin na magpasalamat sa Panginoon at isa pa na yung mga hintil ay kasama din sa mga ministry ng Panginoon dito sa lupa. Hindi lamang sa mga Hudyo, kundi tayo rin, mga hintil kasama rin na magkaroon ng pagpapala, kaligtasan sa pamagitan din po sa panampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya muli, hamon sa atin, magpasalamat tayo sa Panginoon anuman ang sitwasyon sa ating buhay. Salamat po at tayo po ay mag-pray.
Kaya Panginoon, muli nagpapasalamat po kami sa oportunidad na pinagkaloob mo tayo, Panginoon, at sa mga ah, salita mo na aming mga tunghayan sa iyong salita, Panginoon, sa Biblia, na turo sa amin, Panginoon, na ah, magpasalamat ano man po ang mga sitwasyon sa aming buhay, Panginoon, ano po ang katugunan mo po sa aming mga panalangin. Ito man ay inaasahan namin o hindi, pero kailangan po namin magpasalamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang nag-iingat sa amin at ikaw rin po ang mga katugunan mo, Panginoon, ay para po ito sa aming ikabubuti po, Panginoon. Ito po ang panalangin sa pangalan ng ating Jesucristo. Kaya po.